po natin o ang ating pag-aaralan sa gabing ito ay pinamagatan ko pong Serving God in a Foreign Land, which is the topic that Brother Efren or Sir Efren requested to be presented this evening as part of our worship service. Sabi ko nga po kanina, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong ito. This is my first time to be with you, and I hope that this opportunity will not only bring glory but also praises to our God Almighty. So hindi pa ako na nakatry na mamuhay sa ibang lugar bukod dito sa ating bansa. But I have tried to be on the ECU faculty na pumunta po sa Singapore before. But definitely hindi po ito yung part na talagang titira. Kagaya po ng mga kapatiran na naipakilala po sa akin kanina. But this topic is also relevant kasi ang bawat isa sa atin bilang isang Kristiyano at tagasunod ng Diyos ay tayo ay nagsiserve sa foreign land sapagkat alam po natin na ang mundong ito, hindi ito yung ating tahanan, but citizenship is set in heaven. So it is quite bit challenging for us, pero alam natin na with God's help, all of these will be easy na lamang po. So I would like to share to you the story of Daniel, and I know that some of you are very familiar with this character or Bible character. Ako po mula nung bata, ito ay naririnig ko sa Sunday school na ang story of Daniel exemplifies the importance of staying faithful and abstain from the influence of the world. Ano po? Nagpapakita ito ng isang mahalagang mensahe na kung saan alam natin si Daniel mula sa kanyang kabataan, siya ay naglilingkod sa Diyos. Ngunit nung the word flip, nag-flip yung mga bagay-bagay sa kanya, inaasahan natin na pagka dumating tayo sa ganitong pagkakataon, minsan nababawasan yung pagiging tapat natin sa ating Panginoon. Pero as we can go through the lesson from the book of Daniel, makikita po natin kung gaano po siya naging faithful sa Panginoon even though the situation comes worst in their life as an exile in a foreign land of Babylon. Sabi po niya dito sa aking slide, Daniel, a young man of strong faith, demonstrated his unwavering commitment to God by refusing to defile himself with the royal food, wine, setting a powerful example for his fellow exiles and also for us today. Opo. Kasi di po ba pagka tayo pagka tayo yung dumating sa ganitong pagkakataon, minsan mas iibigin natin na maging parte ng royal kingdom ng Babylon na kung saan inalipin yung mga Israelita. Pero Daniel set an example na for his fellow exile to remain faithful kahit anuman yung pagsubok na kanilang dinanas, anuman yung sitwasyon na nandun sa kanilang buhay ng mga pagkakataon na yon. And not only that, he also set a good example for us as a modern day followers and Christians. Ano po, mga kapatid? So, as we go through Daniel's life, makikita po natin, especially in chapter 6, Daniel exercises or showcase his faith in God's remained steadfast even in the face of imminent danger and life in a foreign land. So, there are many situations na nasubok talaga yung pananampalataya ni Daniel. One of which part na gustong-gusto ko is yung part na nilagay siya doon sa lion's den. Not because he did a wrong in the sight of the king, Nebuchadnezzar, but because he was being trapped dahil may mga tao na naiinggit sa kanila.
na minsan nakakausap ko yung mga kapatiran natin o mga kaibigan natin na nagwo-work in a foreign land as an OFW or ano man yung trabaho nila sa foreign land. Madalas daw ito na nangyayari na kung saan yung other nationalities pinag-iinitan yung mga ibang nationality. They think that we, especially Filipinos, are inferior to their races. Na kung saan nangyayari at present po yung ganito na kagaya ng nangyari kay Daniel at ganun din sa kanyang mga kaibigan. But still, he showcased his strong faith. Number two, he is being faithful amidst adversary. Siya ay naging tapat sa ating Panginoon, maging yung mga kaaway, maging yung mga naiinggit sa kanya, ay gumagawa ng paraan upang siya ay maparusahan ng hari at upang mawala ang tiwala ng hari sa kanya. Sabi po niya, Daniel demonstrated his faithfulness to God, refusing to compromise his conviction even when forced him to live in Babylon. Kaya nga po, 'di ba sinasabi natin, si Daniel nung nandun siya sa kanyang lupain sa Israel, sa Jerusalem, he is faithful. Ano po? Pero ibang usapan kasi yung nangyari sa kanya sapagkat sila ay pinorse po sila na mapaalis sa kanilang lugar at dalhin bilang alipin dun sa lupain na sila ay dayuhan. Yun nga po yung Babylon. Pwede nating i-picture out sa ating isipan na hindi basta-basta yung dinanas na hirap ng mga tao na ito, kagaya po ni Daniel na maging exile. Pupwedeng sila is physically sinasaktan, mentally ina-abuse po sila. Pero still, the trust and the faith of Daniel is present. Even nandun na siya dun sa lupain na hindi niya alam kung ano yung mangyayari sa kanya. Number three, being a young Daniel, he is pursuing or he is exercising his leadership. Ano po, makita po natin on the later part of the book of Daniel. Mayroon po siyang tatlong kaibigan na pinangalanan po nila doon na si Shadrach, Meshach, and Abednego. Yung tatlong kaibigan na ito ni Daniel, siya yung nagpapakita, naging pundasyon nila ng pananampalataya. Despite being youth, Daniel emerged as a leader, serving God and setting a positive example for his fellow exile. Ano po? Napakahirap na encourage mo yung mga tao na alam mo na yung kanilang damdamin, yung kanilang puso at damdamin ay nahihirapan sa sitwasyon na kanilang nararanasan. Gayong ikaw mismo ay dumaranas din ng pagsubok at kahirapan na dinaranas din nila. O napakahirap na sabi mo, okay lang yan. Okay lang yan kahit tayo ay sinasaktan. At least buhay tayo, di po ba? Napakahirap na i-showcase natin yung ating faith sa kabila ng pagsubok na ating dinaranas. Pero si Daniel, ipinakita po niya ang kanyang pananampalataya at ipinakita niya yung kanyang leadership sa mga pagkakataon na sila ay sinusubok bilang isang mga exile. Opo. Moving forward, in Daniel chapter 1 verse 8, we can see the integrity in all circumstances ni Daniel. Ano po? Pagka pinag-uusapan po yung integrity, hindi po ito nangyayari ng 24 hours. Hindi po yun na yung tapat ka ngayon, natulog ka, kinabukasan, may integrity ka na. Hindi po. Integrity happens in a long period of time, setting na pinapakita natin yung ating pagiging nagtitiwala tayo sa Diyos sa kahit na anong circumstances, anong mang pangyayari sa ating buhay. Sabi ko nga po, it is a long term na kailangan mapatunayan natin na mayroon tayong integridad sa ating Panginoong Diyos. Kung babasahin natin, I would like you to read with me in Daniel chapter 1 verse 8. Ano po? Makita po natin dito, and I would like also to explain some part of it. Sabi po niya, Daniel did not want to eat the king's
king's rich food and wine, because it would make him unclean. So he asked Asperanas for permission not to make himself unclean in this way. Ano po? So dito, ano, pagkain, usaping pagkain. Makikita po natin sa sitwasyon nila being in the exile, siguro masasabi natin na nakakaranas sila ng gutom, nakakaranas sila na hindi makatulog, hindi sapat na inumin o hindi malinis na inumin. Pero nung pinaharapan sila ng pagkain, yung mga magagarbong pagkain ng hari, siguro sabihin natin pagka tayo ay nasa sitwasyon na yun, banat, kain na tayo, kain ng kain, Pero si Daniel ayaw niya na i-defile yung kanyang pagiging servant ng Diyos. Kasi yung pagkain kasi, and yung pagpapakita dito, alam natin that the Jewish people, just like Daniel, mayroon silang mga ng mga hari. At si Daniel ayaw niya na yun yung magiging rason para hindi siya maging tapat sa Panginoon. Kaya po, kinausap niya yung servant ng king na hindi sana ito ang maging hadlang sa aking pagiging tapat. So minsan tayo nga, just like si Esau, pinagpalit niya ang kanyang birthright sa isang pagkain, sa isang stew, pero si Daniel, on the other hand, ipinakita niya yung kanyang integrity, katapatan sa Panginoon, na hindi siya nabibili ng pagkain lamang. Alright? Maintaining integrity, Daniel refused to defile himself with the king's food, staying true to his conviction and demonstrating his integrity. Hindi lamang po dun sa usaping pagkain, pero yung usapin na yung pagkabinigyan ka kasi ng pagkain, it means that you are being friend with the king, Nebuchadnezzar, the foreign king. Ikaw ay nagiging kaibigan, kakampi na niya. So ayaw itong mangyari ni Daniel, kundi ipinakita niya ang kanyang katapatan sa ating Panginoon kahit na sa kabila na sila ay nasusubok. Number 2, unwavering commitment. Daniel's yes was yes and his no was no, reflecting his unwavering commitment to his faith. Tayo bilang isang Kristiyano, minsan nasusubok tayo sa ganito, na kung saan yung katapatan natin na pagka sinabi natin, hindi, ayaw kong kumain ng ganyan, ayaw kong uminom ng alak, ayaw kong magbisyo. Pero pagka minsan na-tempt tayo na yung yes na yung no natin sa mga bagay-bagay sa mundong ito ay minsan nagiging yes in some circumstances. But look at Daniel. In all circumstances, hindi niya ipinakita yung kahinaan ng kanyang paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Given. Minsan, may kakilala ko, sabi niya, pwede yan, Brad, kasi hindi naman tayo nakikita ng Diyos. Pero tingnan niyo si Daniel, kahit nandun na siya sa foreign land, pwede niyang isipin na the effect of God's providence is not with me kasi nandito na ako sa foreign land. Pero still, alam ni Daniel na hindi ganun kahina ang Diyos. Sa kabila ng mga bagay na yan, siya ay nanatiling tapat. Moving on, lessons from Daniel. The book of Daniel teaches us the importance of maintaining our integrity and staying faithful to God in all circumstances. Anumang mga pagsubok na dumating sa ating buhay, anumang sitwasyon na dumating sa ating buhay, ipakita po natin yung ating katapatan sa ating Panginoon. Naalala ko, meron akong tinanong, ilang beses ka nagpi-pray sa isang araw? Sabi niya, brother, depende kung masarap yung ulam ko. Depende daw kung masarap yung ulam niya. Nandun nakadepende kung ilang beses siya magpi-pray. So sana po lahat tayo ay hindi ganon, kundi tayo ay nagpapakita ng katapatan. We showcase our integrity in all circumstances. Moving forward, sabi po niya dito sa Matthew chapter 5 verse 37, let your yes be yes and your no be no, for whatever is more than this is from evil one. Kita po natin, maging sa mga bagay na simpleng salita,
na binibitawan ng ating mga bibig. Kailangan tayo ay maging tapat sapagkat lahat ng bagay na exist sa mga bagay na ito ay galing na daw sa masama o galing na sa demonyo. Okay? So, the courage and boldness of Daniel. In Daniel chapter 6 verse 22. Sabi po niya doon, "My God knew that I was innocent, and He sent an angel to keep the lions from eating me." Despite na siya ay nailagay na sa lions den, nandun pa rin yung tiwala niya. Siguro kung aso, kung aso, nailagay tayo sa kulungan ng aso, may pag-asa tayo. Pero ibang usapan pag lion. Ibang usapan pag yung mga mababangis na hayop. Pero still, Daniel has a courage and also his boldness na sinasabi niya pa rin na kahit na nandito ako, I am innocent and God knows that I am innocent and God knows that I am faithful to Him. And that He's able to send angel to shut the lions from eating me. Minsan na tayo ay nasusubok at sa mga pagsubok na maliliit na pagsubok na dumarating sa atin araw-araw, tayo ay nagfi-fail, like Daniel. So facing the lions den, Daniel boldly faced the lions den, trusting in God's protection and demonstrating his courage. Makita po natin nang si Daniel alam niya na kaya ng Diyos lahat ng bagay, even though this kind of animals, kind of beast, sabi natin, ay kayang i-shut ng ating Panginoong Diyos. Next, speaking the truth to power. Daniel spoke the truth to the kings fearlessly, proclaiming God's message without compromise. Nung tinanong siya ng king, "Is it true that you are praying 3 times a day and facing Jerusalem and you are not bowing down your knees on my statue?" Ang sagot ni Daniel, yes. Yes. Siguro pag ibang tao o tayo ay nasa sitwasyon, Panginoon, hindi naman po yan totoo, manginginig tayo, But still, Daniel, courage and boldness, he said yes. Yes. And I am ready to face any result of my truthfulness to the Lord. Handa akong harapin anuman yung magiging kabayaran ng pagsalangsang ko sa utos ng hari. Huwag lamang sa utos ng Panginoon. Spirit of power. Daniel's life exemplifies the spirit of power, love, and a sound mind that God gives to His faithful follower. Pagka tayo ay laging nagtitiwala sa ating Panginoon, yung presence of mind natin sa mga sitwasyon na dumarating sa ating buhay, laging nakaset yan na sinasabi niya na ako ay hindi matatakot sapagkat ako ay may Diyos. The God that with me is bigger than anything else, mga kapatid. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, sabi po niya, "For God has not given us a spirit of fear, but of power and of love and of sound mind." Yan yung binibigay sa atin ng Diyos kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga po nila, wala daw Kristiyano na duwag. Walang Kristiyano na takot. Walang Kristiyano na matatakotin. Sapagkat ang Diyos, pinagkakauluban niya tayo ng spirit of power, spirit of love, and a sound mind. Okay? Moving forward, perseverance and long-term faithfulness showcased by Daniel in chapter 10 verse 3, mga kapatid. Number 1 is lifelong faithfulness. Mula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang pagtanda, mula sa mga pagsubok, mula sa mga kapighatian, hanggang sa kanyang pagtatagumpay, Daniel remained faithful to God throughout his life, serving under multiple kings without unwavering. It is unusual, mga kapatid, into the life of Daniel, na sa kabila ng mga pagsubok na kanyang dinanas, sa kabila ng pagpapahirap na kanilang naranasan, still si Daniel ay faithful sa ating Panginoon. Still si Daniel faithful sa hari.
kay King Nebuchadnezzar at sa mga hari na sumunod pa sa kanya sa Babylon. Sapagkat kay Daniel, yung pagsiserve niya is part of his life. And yung pagsiserve niya sa Panginoon is part din ng mas buhay niya bilang isang spiritual na tao. Ano po? So kailangan bilang mga manggagawa sa foreign land, we should showcase our faithfulness to God by serving our boss, our employer, the best that we can. Parang pinagsisilbihan natin ang ating Panginoong Diyos. Pinapakita natin ang ating katapatan. Kaya nga po, naalala ko, sabi nila, yung mga OFW daw na Kristiyano, sabi nila ay madalas nagkakaroon ng award. Totoo ba ito, mga kapatid na OFW natin? Nagkakaroon ng award sa kanilang pagiging faithful sa kanilang mga employer. Opo, kasi alam natin, just like Daniel, na ang ating pagiging katapatan sa Panginoon ay pinapakita din natin sa katapatan natin sa ating mga earthly kings or earthly employer, mga kapatid. Next, perseverance and adversity. Despite the challenges he faced, Daniel perseverance in his faith, never growing weary of doing good. Hindi siya napagod sa paggawa ng mabuti. Kahit na siya ay ginagawa ng masama, still, ang nire-return niya sa mga tao ay mabuti. Mahirap po ito. Sabi po nila, pag binato ka ng tinapay, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. It doesn't mean na hindi ka gaganti, but you are gaganti ka in a positive way. Ganon yung ginagawa ni Daniel, na siya ay chinichismis, siya ay pinag-uusapan, siya ay gustong mapaalis sa pagsisilbi sa hari, pero ang kanyang ibinabalik ay positive. Pinapakita niya ang kanyang katapatan sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikitungo niya sa mga kapwa niya servant ng positive attitude. Mga kapatid, Next, reaping the reward. After all of the things that has happened to the life of Daniel, Daniel's unwavering faithfulness and perseverance were rewarded by God, who honored his commitment. The fact that God saved Daniel from lions den, from the lions, in the lions den, nagpapakita ito that Daniel has a special reward from God. Sino ba naman tayo kung tayo man yung si Daniel, na pag-uukulan tayo ng panahon ng ating Panginoong Diyos para iligtas sa mga ito. But still, if we think of it, tayo din bilang isang Kristiyano, tayo ay pinag-ukulan ng Diyos, ng ating Panginoong Kristo, ng time nung siya ay pumunta dito sa lupa. Hindi lamang po siya basta pumunta dito sa lupa. He even died. He even suffered pain in the cross and died on the cross to save us from our sinfulness. Ito ay pagpapakita na tayo ay special, na tayo ay mahalaga sa Diyos, mga kapatid. So, whenever we are, nasaan man tayong lupalop ng mundong ito, kailangan i-showcase natin yung ating perseverance and long-term faithfulness to God. Sapagkat siya ipinakita niya yung kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin noong siya ay namatay, naghirap sa mundok ng Kalbaryo para po sa ating mga kasalanan. Moving forward, Galatians chapter 6 verse 9, and let us not grow weary while doing good. In due time season, we shall reap if we do not lose our heart. Still, lahat ng mga bagay na ating ginagawa sa mundo is being rewarded by God in the right time. Maghintay lang tayo. At habang tayo ay naghihintay, tayo ay manatiling tapat, tayo ay magpatuloy na gumawa ng mabuti. Ano man yung mga bagay na sinasabi ng mga tao sa atin. Ano man yung mga bagay na pagkakilala ng tao sa atin nung una. Kasi hindi naman po tayo perfecto. Walang perfecto sa atin. But we are striving to be perfect. Ano man yung pagkakilala, ano man yung mga negative na sinasabi nila sa atin, still we continue to do good to them. Despite na niyuyurakan nila ang ating pagkatao, ibalik pa rin natin ang mabuti sa kanila. And in due time, we will reap, sabi nga ng ating Panginoon. Sabi nga ng Galatia, Kapitulo 6, versikulo 9. Okay?
Prayer and dependence on God. In Daniel chapter 6 verse 10, sabi po niya, get down on your knees. Daniel, get down on his knees 3 times a day facing Jerusalem and praying, praying, and praying to God. Ano po? Sa kabila ng mga bagay na mahirap, tinatago niya ang kanyang paglilingkod sa Diyos. Sana po, I am praying na wala po sa atin yung ganito, na kailangan nating itago ang ating paglilingkod sa Diyos dahil nandun tayo sa foreign land. Sana naman po ay wala sa atin ng ganito. No? Pero kung magkaganon man, hindi ibig sabihin na tayo ay kakaiba, sapagkat itong mga bagay na ito ay ginawa na at nangyari na sa panahon ni Daniel, na kung saan maging ang pananalangin ay pinagbabawal sa kaharian na kanyang pinuntahan. But still, Daniel managed to pray to God not only once a day, not only once a month, not only once a year, but 3 times. 3 times a day. Kneeling down, and facing Jerusalem. He is dedicated to prayer. Daniel was a man of prayer, committed to communication with God, even when it meant risking his life. yung prayer na kanyang ginagawa na 3 times a day, kahit isa lang yon, pag nahuli siya ng mga King's Guard, pwede siyang patayin at any time without anything, without any valid reason. Yun na ay sapat na rason para patayin siya. Pero still, Daniel managed to pray to God 3 times a day. Ano po? So yan ay nagpapakita lamang that Daniel dependence on God. Alam niya na kahit anong mangyari, still, he is with God. Ganun po sana tayo. Sana po, pinagpipray ko nga, na wala naman po sa atin na humaharap sa ganitong sitwasyon. Pero kung mayroon man, still we have to be faithful and dedicated to prayer. Bilang isang Kristiyano, kailangan po natin laging nakikipag-communicate sa ating Panginoon. Not only 3 times, not only 2 times, not only pag masarap yung ulam natin o nakatanggap tayo ng bonus o sweldo natin, but we manage to thank God every moment of our life. Meron akong kakilala, sabi niya sa akin, every gising is a blessing. Ano po? Every time daw na siya ay gigising sa gabi, kung how many times, that's the times na siya ay nagpipray. Ano po? So tayo pa po kaya na ibilang mga Kristiyano, dapat mas madalas yung pakikipag-communicate natin sa ating Panginoon. Yung sa ating mga loved ones nga di ba? Meron bang single sa atin dito, Brother Efren? Yung mga single nga, di ba? Hindi kompleto yung araw mo na hindi mo na-chat yung loving ones mo o yung iniibig mo, yung sinisinta mo. How much more sa ating Panginoon? Kailangan yung continuous na connection natin sa ating Panginoon. Hindi sana matapos yung araw o hindi sana matapos yung half day na hindi man lang tayo nakapag-whisper ng prayer sa ating Panginoon. Next, dependence on God. Daniel's life was marked by a deep dependence on God, recognizing Him as the source of all wisdom and strength. Aside from being faithful, aside sa showcasing ng faithful ni Daniel, siya din ay taga-interpret ng king's vision and dream. At alam ni Daniel na lahat ng mga bagay na ito ay hindi dahil sa kanyang sariling katalinuhan, kundi ito ay dahil sa ibinibigay sa kanya ng Diyos. He recognized God in all circumstances. Makita natin dito especially in the Old Testament, may mga tao na pinagkakakitaan yung pag-interpret ng dream, pag-interpret ng mga visions, pero si Daniel hindi niya ginawa yon, sapagkat alam niya na he is nothing without God. And he totally surrender and depend on God. Okay po. Next, unwavering faith. Daniel's prayers, life, and dependence on God were the foundation of his unwavering faith, even face adversaries. Sa pakabila ng mga kalaban, mga pagsubok na kanyang hinaharap, Daniel stays connected with God in prayer. Sabi nga po, 1 Thessalonians chapter 5 verse 17, pray without ceasing. Hindi po pray without ceasing. Pray without ceasing. Ikaw ay manalangin na walang humpay, mga kapatid. Moving forward, faithfulness in adversity
in hostile environment, just like Daniel, mahirap yung lugar na kanyang pinuntahan. But still, Daniel found himself in the midst of the foreign, hostile environment in Babylon. But he refuses to compromise his faith. Ano po? Maging tayo man ay nasa ibang lugar, nakikipamayan sa ibang lugar, huwag po nating i-compromise yung ating pananampalataya sa Diyos dahil tayo ay nandun. Despite the pressures, temptations around him, Daniel remained faithful to God, setting an example for us to follow. Ano po? Pagka nandun ka sa ibang lugar, minsan may mga kaibigan tayo. Sabi nila pag nasa ibang lugar na sila, binata na rin sila or dalaga na rin sila. So maraming mga challenges o maraming mga tukso na dumarating. Pero just like Daniel, pinakita niya na sa kabila ng mga temptation na dumarating sa kanya, he is offering to be to live as a king. Binigyan siya ng pagkakataon na mamuhay bilang hari, kumain na parang hari. Alam mo pa naman po natin, during the time, pagkahari ka, maraming mga servant, maraming mga bagay na masasama na pwedeng gawin, pang-aabuso na pwedeng gawin. Pero still, Daniel did not compromise his faith to God. Hindi niya ipinagpalit sa mga earthly possession, earthly wealth, and earthly pleasure ang kanyang pagiging faithful sa ating Panginoon. Sapagkat siya yung maasa. Daniel's unwavering faithfulness to God, even in the face of adversities, will be rewarded with crown of life. Ganun din po ang pangako sa bawat isa sa atin. Kung tayo ay mananatiling tapat, kung tayo ay mananatiling faithful sa ating Panginoon, sabi po niya, Revelation chapter 2:10, be faithful until death. Ano po? Ulitin ko. Be faithful until death, and I will give you the crown of life. Yun po yung pangako ng ating Panginoon Kristo sa atin. Ano mang sitwasyon ang ating dinaranas ngayon, nasan mang tayong lugar sa mundong ito. Dito po sa likod ko may globe. Kasi hilig ko pong mag-aral ng geography, history, at kung ano-ano pang mga pag-aaral. So, tinitignan ko minsan, naisip ko, ang lalayo pala ng mga lugar. Pero ano man yung mga bagay, ano mang sitwasyon, ano mang pagkakataon sa ating buhay, piliin nating maging tapat sa ating Panginoon. Sapagkat siya lamang po ang makakapag-reward sa lahat ng ating ginawa. Mga kapatid, ayaw ko pong pahabain ang ating mensahe ng Panginoon sa gabing ito. Nais ko po ay tayo ay manatili